Magandang araw mga katropa. Boxing update po tayo sa paparating na laban ni Jack Catterall laban sa undefeated challenger na si Arnold Barbosa Jr. Samahan niyo akong i-breakdown natin ang paparating na laban na ito mga katropa. Pero bago tayo mag-umpisa, ako ay magpapasalamat muna sa inyong lahat mga katropa sa inyong patuloy na pagsuporta. Sa mga katropa na hindi pa nakasubscribe, please like, subscribe at pakipindot nyo na rin yung all sa notification bell button para maging updated kayo sa tuwing ako ay mag-uploads ng mga bagong video. Laban ni Jack Catterall versus Arnold Barbosa Jr. ngayong February 16, i-breakdown natin mga katropa. Unahin nating tingnan itong boxing statistic ni Jack Catterall mga katropa. Mayroong professional boxing record na 30 wins, 13 of those wins coming by way of knockout, isang talo lamang. Nakuha niya yung isang talo laban sa former undisputed super lightweight champion na si Josh Taylor. 31 years old pa lamang sa kasalukuyan itong si Jack Catterall mga katropa, galing United Kingdom. 5'7" ang kanyang tangkad. Mayroon itong sukat sa kanyang galamay na 175 cm reach. Mayroon itong knockout ratio na 43.33% mga katropa. Yung huling tatlong laban nitong si Jack Catterall ay laban kina George Linares at nanalo siya via 12 round unanimous decision. Nasundan sa rematch kay Josh Taylor at dito nakabawi siya. Nakuha niya yung tagumpay. Nanalo siya via 12 round unanimous decision pa rin. At yung panghuli, bago niya makaharap itong si Arnold Barbosa Jr. ay kontra sa veteranong si Regis Prograis. At panalo pa rin siya via 12 round unanimous decision. At dito ilang beses na pinabagsak ni Jack Catterall itong si Regis Prograis mga katropa. Sa mga katropa na hindi pa nakapanood sa laban, panoorin nyo na lang, magandang laban yon mga katropa. At dito naman kanyang makakalaban, isang undefeated challenger galing Amerika mga katropa, si Arnold Barbosa Jr. Mayroong impresibong boxing record na 31 wins, 11 of those wins coming by way of knockout, undefeated. May 33 years old pa lamang sa kasalukuyan, orthodox ang kanyang boxing stance, 5 foot 9 inches ang kanyang tangkad at mayroon itong sukat sa kanyang galamay na 183 cm reach. Mayroon itong knockout ratio na 35.48% mga katropa. Yung huling tatlong laban ni Arnold Barbosa Jr. ay kontra dito sa veteranong si Sulisani Nadongjini. Panalo siya via 8 round referee technical decision at nasundan kay Sean McComb. At dito mga katropa, kung hindi nyo napapanood yung laban ni Arnold Barbosa Jr. kontra kay Sean McComb, medyo controversial mga katropa yung laban na ito. Ganoon pa man, nakuha ni pinaburan pa rin ng mga judges itong si Arnold Barbosa Jr. at panalo siya via 10 round split decision win. Pagdating sa kanilang professional boxing record mga katropa, hindi naman sila nagkakalayo, halos identical lang. Subalit, kung titingnan natin yung physical advantages ng dalawa mga katropa, klaro naman ito na mas lumalamang itong challenger, undefeated challenger na si Arnold Barbosa Jr. Alamang siya ng tangkad ng 2 inches at sa reach advantage naman ay lamang siya ng 8 cm mga katropa. Hindi na rin biro yan pagdating sa mismong laban, lalo na sa long range mga katropa, dahil bintahe talaga yan pagdating sa jab. So susunod sa mga key major factor tayo mga katropa, sino ba yung lumalamang sa power comparison muna yung ating unahin i-breakdown mga katropa. Sa power comparison mga katropa, pagdating dito sa box rec, lumalamang itong si Jack Catterall mga katropa. Subalit pagdating sa mismong laban, kung titingnan natin yung kanilang mga previous na laban mga katropa, yung sino ba yung mas may damaging talaga yung impact kapag bumibitaw ng mga kombinasyon. Diyan ako nagbabase, hindi ako masyadong naniniwala pagdating sa knockout ratio mga katropa, kasi nga depende naman kasi yan sa quality ng mga nakakalaban nila. So pagdating sa quality ng mga nakalaban mga katropa, hindi na rin masyadong dihado itong undefeated challenger na si Arnold Barbosa. May mga ilan-ilan na rin mga mabibigat na pangalan na nakalaban ito, lalo na yung kanyang huling laban kontra kay Jose Carlos Ramirez, former super lightweight unified world champion yon mga katropa, kaya magandang experience na rin sa kanya yan.
Pero kung i-compare natin yung mga quality talaga ng opponent, no, kung maramihan na mga quality na mga nakakalaban, di hamak na nakakalamang pa rin itong super lightweight current champion ngayon na si Jack Catterall, mga tropa, no. Dahil nandyan yung rematch niya, 2 beses sila nagharap sa former undisputed super lightweight champion na si Josh Taylor, mga katropa, no. At nasundan pa yon sa bigating pangalan din na si Reyes Prograis. At dito dinismantle talaga niya si Reyes Prograis, mga katropa nyo, both physically and mentally. Talagang breakdown yun ng pagkatalo ni Reyes Prograis kontra dito kay Jack Catterall, mga katropa. Kaya masasabi natin na medyo advantage itong si Jack Catterall pagdating sa ring IQ o kung paano dumiskarte sa loob ng boxing ring, mga katropa. So ayun, no, pagdating sa power comparison ay papabor ako dito kay Jack Catterall, mga katropa. At yung kasunod na key major factor na ating i-breakdown ay sa speed and footwork, mga katropa. Sino ba yung mas nakakalamang pagdating sa speed and footwork? Pagdating sa speed and footwork, mga katropa, naka one direction lang kasi pagdating sa lalo na pagdikita na yung laban itong si Arnold Barbosa Jr., mga katropa. Yun lang yung hindi ko masyadong gusto o inaalala ko pagdating sa laban na ito, mga katropa, kasi kapag nag-initiate ng opensa, mapapansin natin, no, na medyo straightforward yung atake ni Arnold Barbosa, at kapag nag-i-exit naman ito o yung nag-out na siya ay naka-vertical direction pa rin. Yung medyo delikado, hindi ako kumbinsido, no? Hindi ako kampante kapag itong si Jack Catterall na yung kanyang makakaharap, mga katropa, kung effective ba yung ganon. Kapag nag-i-exit siya ay parang naka-isang linya pa rin, no? Naka-vertical line pa rin yung kanyang pag-i-exit. Baka matimingan siya dito kay Jack Catterall. So dadako na tayo sa endurance at durability. Sino ba yung mas nakakalabang pagdating sa kanilang endurance at durability? Pagdating dito sa key factor na ito, mga katropa, no, sa endurance at durability, ay lalaman ko ng bahagya itong challenger, undefeated challenger na si Arnold Barbosa Jr., mga katropa. Sa kadahilanang ito kasing si Jack Catterall, mga katropa, no, kung mapapansin natin yung lalo na yung kanyang dalawang laban kay Josh Taylor ay medyo bumabagal siya pagdating sa late rounds, pero yung fighting spirit nandun pa rin kahit na medyo makikita natin, no, na medyo kinakapos na siya ng kanyang hangin, mga katropa, ay pilit pa rin itong bumibitaw na mayroon pa rin lakas yung kanyang mga binibitawan, mga katropa. Although hindi na ganun ka yung kanyang sharpness, hindi na ganun katulad sa mga first half ng kanilang bout, mga katropa. Kaya lang pagdating dito sa challenger kasi nakikita ko, mga katropa, sharp pa rin hanggang patapos yung laban, no? Ang pabor lang talaga dito kay Jack Catterall, mga katropa, medyo mas maramihan siyang bumabato ng mga kombinasyon, mas volume yung kanyang opensa compare dito sa undefeated challenger na si Arnold Barbosa. Palagay ko ito yung maghatid ng tagumpay dito sa current super lightweight champion na si Jack Catterall, mga katropa, dahil mas maramihan siya kapag bumibitaw ng mga suntok, mga katropa, no? Samantalang itong si Arnold Barbosa naman ay medyo pinipik niya yung kanyang mga bitaw, mga katropa. Hindi siya yung tipo na maramihan talaga kapag bumibitaw ng mga suntok. Although kapag tumatama naman ay maganda pa tingnan kasi yung highlight talaga, no, umaalog talaga yung ulo ng kalaban. Makikita naman natin yan kontra sa former super lightweight champion na si Jose Carlos Ramirez, no. Yung laban nila ni Arnold Barbosa, kahit na mas malakas na power yung suntok ni Jose Carlos Ramirez, ay hindi pa rin umobra pagdating sa, kasi mas mabilis at mas accurate yung mga patama ni Arnold Barbosa. Kaya lang pagdating dito kasi sa laban na ito kontra kay Jack Catterall, idagdag pa natin na southpaw ito si Jack Catterall, at yung nahirapan itong si Arnold Barbosa sa previous niyang laban kontra sa isang southpaw rin na si Sean Macomb. Kung hindi nyo pa napanood yun, panoorin nyo na lang, mga katropa. Although medyo pagdating sa tangkad, mas matangkad
naman yon si Sean McComb compare dito kay Jack Catterall mga katropa, no? Mas matangkad pa yon ng bahagya kay Arnold Barbosa. Nahirapan si Arnold Barbosa sa laban na yun mga katropa, although naniniwala nga akong talo si Arnold Barbosa dapat doon sa laban na yun mga katropa. Mas maganda yung galawan na pinakita na Sean McComb sa gabing yun. Although ganun pa man, nakuha pa rin ni Arnold Barbosa yung panalo. Pero yun nga, pagdating sa laban na ito, yung comparison, di hamak na mas mabilis yung galaw nitong si Jack Catterall compare doon kay Sean McComb mga katropa. At pagdating naman sa power, ay mas mabigat pa rin yung, sa tingin ko yung patama ni Jack Catterall mga katropa. Palagay ko magbibigay talaga ng problema ito pagdating sa mismong laban. Abangan natin ito mga katropa. At lumalamang pala dito sa online betting mga katropa itong si Jack Catterall mga katropa, no? Yamado si Jack Catterall sa paparating na laban, at yung underdog naman itong undefeated na challenger na si Arnold Barbosa Jr. mga katropa. Yung 1,000 pag tumataya ka dito sa underdog na si Arnold Barbosa ay magiging 3,000 yon mga katropa. Kaya sa mga mahilig sa underdog dyan na palaging sumusubaybay sa boxing sports, ay ito na yung inyong pagkakataon. So dadako na tayo sa ating final prediction. Sino yung mananalo sa tingin ko dito mga katropa? Well, kung ganon pa rin yung kung ano yung kanilang magandang kondisyon sa huling mga laban nilang dalawa mga katropa, no? Kung ganon pa rin yung kondisyon nila bago yung kanilang pagharap ngayong February 16, ay napakagandang laban ng ating masasaksihan dito mga katropa. At ibibigay ko yung panalo sa aking pananaw, no? Dito kay Jack Catterall mga katropa. Gusto kong manalo dito si Jack Catterall via late round stoppage mga katropa, o pwede rin aabot sa desisyon mga katropa. Nakadepende yan sa mismong laban talaga kung gaano kaganda yung kondisyon dito ni Arnold Barbosa Jr. din. At pwede rin naman, no? Kung yun nga, nakadepende sa kondisyon. Kung makatama din naman ng malinis itong si Arnold Barbosa, may damage din naman ito, makikita din naman natin mga katropa, no? Yung power din ni Arnold Barbosa ay hindi rin dapat magkampante dito yung kampo ni Jack Catterall, no? Kaya kailangan paghandaan din nila talaga yung maigi yan. Kasi kapag tumatama ng malinis yung kanan ni Arnold Barbosa mga katropa, ay may paglalagyan din itong si Jack Catterall mga katropa, lalo na pagdating sa late rounds, dahil makikita natin medyo nag-iiba yung stamina ni ni Jack Catterall. Nakikita naman natin yung sa laban niya kontra kay Josh Taylor, medyo bumabagal siya pagdating sa late rounds. Kaya may pag-asa rin itong challenger. Pero ganun pa man, ay papaboran ko pa rin itong current champion na si Jack Catterall mga katropa na mananalo. Hindi na rin ako magugulat kapag makukuha ni Jack Catterall via late round stoppage yung panalo niya mga katropa. Kayo mga katropa, sino sa palagay ninyo yung magwawagi sa kanilang paghaharap? Paki-comment nyo na lang mga katropa. Hanggang dito na lamang.